Assalamualaikum mga mare, kumusta kayo? Luto serye na naman nga tayo for today's video kaya sana isamahan nyo pa rin ako hanggang dulo. Frozen pa nga itong aking mga chicken kaya ibinabad ko muna sa tubig at nung medyo lumambot na, ibinabad ko naman ulit ito sa tubig na may suka para naman matanggal yung lansa. Habang nakababad pa sa suka yung ating manok, eto't ihahanda naman natin itong mga kailangan nating mga sangkap. 2.5 buong bawang nga itong gagamitin ko dito. At para hindi na ako mahirapang maghiwa dito, ginamit ko na din itong aking portable na mini chopper. Tuwing naririnig ni Bunso na ginagamit ko ito, hindi pwedeng hindi rin siya makipisil. Itong sibuyas ay optional lang naman, pwede namang hindi na dahil napakarami na tayong nilagay na bawang at yun talaga yung nagpapasarap, yung bawang. Pagkatapos, binalikan ko lang itong ating manok na ibinabad natin sa suka at hugasan lang natin ito ng maigi. Pipigaan natin ito ng lemon, kalahati lang yung gagamitin ko dito at napakaganda pa nga nitong aming lemon dahil seedless talaga. Meron naman kami squeezer para sa lemon pero gusto ko lang pahirapan yung sarili ko kaya pipigain ko na lang. Pagkatapos, ilagyan na natin dito yung ating mga inihandang bawang at saka sibuyas. Lagyan na din natin ito ng asin, paminta, olive oil, at hindi pwedeng hindi tayo maglagay dito ng tomato paste. Dahil meron pa ako ditong tomato paste na frozen, hindi ko na lang muna bubuksan yung bago at ito na lang munang luma yung gamitin natin. Sobra pa kasi ito nung nakaraan. Nilalagay ko kasi sa freezer para hindi masira. Maglalagay din tayo dito ng hot chili paste pero konti lang yung ilalagay ko dahil maanghangan na yung mga anak ko at baka hindi na nila makain yung chicken. Palestinian chili paste nga po pala itong lagi namin ginagamit at itong panghuli naman itong magic sarap. Konting magic sarap lang yung nilagay ko mga mare dahil kakain nga dito yung mga anak ko at alam naman natin na yung magic sarap ay hindi rin talaga healthy. Imekos-mekos lang natin ito hanggang sa mag-well combined yung ating mga ingredients. Pagkatapos i-rest natin ng mga 30 minutes pero kung nagmamadali tayo ay pwede din naman nating lutuin na kaagad. Dahil binilhan tayo ni Mr. ng bagong baking tray kaya ito muna yung gagamitin natin at bago natin ito gamitin, hugasan muna natin ng maigi. Kapag ganito yung mga baking tray natin or mga kawali natin mga mare or kaldero, wag natin itong gamitan ng mga steel wool or kahit na anong mga matatalas na bagay like sandok na metal. Kailangan gamitan natin ng sandok na kahoy or yung silicone para hindi ito masira kaagad at hindi magasgas. So fast forward, eto't isinalansan ko na din itong mga manok natin. Ibibake kasi nga natin ito mga mare at pwede din naman natin itong lutuin sa kawali kapag wala tayong oven. Para-paraan lang po talaga kung paano natin ito maluto. Sa susunod, ipapakita ko na lang sa inyo kung paano ito lutuin sa kawali. Pero ngayon, ibibake muna natin ito. Bago ko ito ilagay sa oven, naglalagay ako ng mga kalahating baso ng tubig tapos tatakpan lang natin ito ng aluminum foil. Ibibake lang natin ito sa preheated oven for 40 minutes na nakatakip siya ng ganyan. Take note, sa baba lang po yung apoy mga mari ha. Hindi ko na sana ipakita yung oven namin na antique na pero sige lang. Nahuli na tayo sa voice over. So ayun, pagkatapos ng 40 minutes, tanggalan natin nung ikinover natin na aluminum foil. At i-off natin yung apoy sa baba at sa ibabaw naman natin sindihan at i-bake natin ito ng walang cover hanggang sa mag-brown yung kanyang ibabaw or mag-crispy na yung balat. So fast forward, nakalimutan ko na po talagang mag-video pero at least nakapag-picture naman ako na hindi pa nabawasan. Sobrang sarap po talaga niya mga mare at grabe ang lambot, humihiwalay talaga yung buto sa laman. O siya, ito lang po muna. Syukran sa panunood at kita-kits tayo sa mga susunod pa. Bye!